So, yun, okay. Hi guys, this is Kuya Ben Crypto. So, quick update lang tayo sa market. So, since nasa ano tayo, nasa weekend tayo ngayon, possible, expected talaga natin yung sideways. So, kung mapapansin natin, punta muna tayo sa 1 hour time frame before natin i-discuss yung possible na mangyari. So, I guess from June 25. So ito, from June 25 until now, 29, nagkaroon ng consolidation dun sa lower time frame. So medyo mahaba. So ano yung aabangan natin dito? So ang possible kasi mangyari sa sobrang habang ganyan na consolidation, dalawa lang naman yung possible na mangyari diyan. Magkaroon ng big move pataas or big move pababa. So, yun yung inaantay natin dito. So, syempre, dapat, before tayo pumasok, dapat, meron tayong confirmation lagi. So, yun, discuss natin ngayon dito tayo sa 1 day time frame kay BTC. So, kung mapapansin nyo, di ba, meron tayong fair value gap dito. Ito yung fair value gap natin na from 108,021.3 tsaka si 106,113.6. So ngayon, kung mapapansin nyo, meron tayong gun box dito. So sa gun box na yan, ano ba yung reference natin sa gun box na yan? So, dapat tong gun box na to, yung candle, hindi magko-close doon sa 50% nung per value gap or doon sa 0.5 nung gun box. So, kung mapapansin nyo dito, nag-close na yung candle above dun sa 0.5 nung gun box or above dun sa 50% nung per value gap. Compare nyo dito sa ano na to, sa candle na to. So, kung mapapansin nyo, rejected. So, ibig sabihin, yung 50% respected pa din. Kaya, biglang bumaba yung market. So, ngayon, dito, nagkaroon ng change of character dito. Umangat siya ulit dito sa per value gap natin. So, ang inaantay natin dito, kung i-reject niya ulit. Kaya lang, kung mapapansin nyo, nag-close na siya dun sa 50% ng per value gap or dun sa 0.5 nung gun box. So, ano yung expected natin na next na move or next na possible na mangyari? So, ngayon, ang next na possible na mangyari na nakikita ko dito, possible, diretso angat na to. Kasi, ibig sabihin, ang yung candle, dinisrespect niya na yung per value gap. Kasi nag-close na siya doon above doon sa 50%. Kaya ang nakikita natin, possible magkaroon ng uptrend yung market dito. So, let's see kung tama yung nakikita natin dito. Kasi kung mapapansin nyo sa higher time frame, so punta tayo sa 1 month. Kung mapapansin nyo sa higher time frame, ito yung per value gap dito sa baba, respected eh. So, ibig sabihin, rejected, kaya umangat. So, sa 1 week, check natin kung ano yung, yung naging galaw. So, dito, hindi natin nalagyan. Pero lagyan natin, ito, gun box. So, dito, from dito, hanggang dito, ito yung per value gap natin. 'Di ba? So, kung mapapansin nyo, nag-close yung candle na rejected. So, ibig sabihin, possible, paangat yung market. So, yun yung nakikita natin dito. From lower time frame, from 1 day to 1 week to 1 month. So, bullish yung market. So, check lang natin kung ano yung magiging galaw. Siyempre, dapat meron tayong confirmation before we enter the trade. So, ngayon, ayun yung nakikita ko. Ngayon, aantayin ko yun kung possible ba ganun yung mangyari. Pero kung bababa yun, syempre, maghahanap ulit tayo ng kung bababa tong market na to, kung itong candle, mga candle na next few days. So, syempre, maghahanap tayo ng possible na magandang entry ulit. So, yun, patient lang kung ano yung magandang entry. Medyo naging risky kasi yung natin eh. Naging risky yung trade natin or parang ang risk sobrang taas nung risk for the past few weeks. Kasi dahil sa war,
So, kung mapapansin nyo kung ano yung sinasabi ni Trump, ayun yung nasusunod. Kumbaga, ayun yung sinusundan ng market. So, parang ang hirap maggawa ng technical analysis kapag ganon. Kaya, dapat meron din tayong fundamentals plus yung technical analysis. So, once meron tayong fundamentals plus technical analysis, so, doon, magkakaroon tayo ng confirmation sa pasok natin. So, yun, yung nakikita natin dito kay BTC. So, possible to, umangat. Within hanggang next week siguro, makikita natin na move nito kasi weekend kaya magkakaroon talaga ng consolidation. Pero itong sa 1 hour, kung mapapansin nyo, ang haba ng consolidation. So let's check on 4-hour time frame. So sa 4-hour time frame, so same lang din, nagkaroon tayo ng consolidation dito from after niyang ma-reject yung baba, yung per value gap sa baba. So kung mapapansin nyo, nagkaroon ng consolidation na dito sa part na to. So, ngayon, ayun yung nakikita natin kasi nag-close na yung candle dito. Tapos, ito kasi, kung rejected to, possible, itong candle na to, dapat pababa na siya. Kaya lang nagkaroon ng consolidation. So, ngayon, nakikita natin dito, disrespect na yung per value gap na to. Kaya, ang possible na next move dito, na galaw ng market, possible, umangat na yung market. So ngayon, magtitingin tayo ng galaw nito bukas. Siguro possible bukas ng gabi. Bukas ng gabi, magkaroon ng galaw kasi mag-open yung market. Kasi ngayon, weekend, walang galaw talaga yan. Magkaroon ng consolidation lang yan. So kung magkaroon ng pump yan, possible whales. So, yun yung tanda natin. So, yun lang. Quick update lang naman tayo kay BTC. So, let's focus on BTC kasi sinusundan lang naman nito yung sumusunod yung mga altcoins dito. So, let's check doon sa news kung ano yung mga magiging news next week. So, yun lang. Quick update lang tayo. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.